beloved, Boss Mike, Cervera. Ito ho yung ano ito ho yung unang kanyang sinasabi na imbis na siya ang sumagot, siya yung nagpapasagot. Parang pusit parang pusit na hippopotamus na nagparetoke kay sino na yung magaling magretoke? Hindi si Doc Yapi. Marami daw mga nagrereklamo doon sa hindi. Sino ba? Di ba? Oo. Kay asawa ni Hiding ko. Belo. Mukhang hippopotamus na magnanakaw na retoke kay Belo. Sino? Di si Sara Duterte. Ito. Ayan. Kausapin muna ni... Tignan nyo mga kababayan ko. Siya yung pinasasagot. Ng alin? Ng Kongreso para sa kanyang impeachment complaint. Mga kababayan ko, siya yung siya yung nagsasabi, mga kababayan, na dapat daw ang Congress ay ayusin daw muna. Ang daming mga pasakalit, ang daming mga banat na alanganin nito Ito ang nagparetoke kay mga kababayan ko, kay Belo. Ito na. Sige, pakinggan ho natin yung kanyang yung kanyang sinasabi. Na imbis na magpaliwanag, siya yung nagpapaliwanag doon sa gustong magpaliwanag sa kanya. Paliwanag mo nga kung paano naging ganyan yung mukha mong hayop ka. Dati kamukha mo si Fiona. Ngayon kamukha mo pa rin naman. Kaya lang mukhang gumamit ka ng medyo nagparitoke ng bahagya. Totally renovation yung ginawa sa mukha mo, kaya lang hindi talaga kinaya na maayos. Tuloy. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Kita nyo? Law benders daw, mga kababayan ko. Itong mga kongresista. Imbis na sumagot, siniraan pa niya. Ano connect nun sa kaso ni Fiona? Anong connect sa kaso ni Buday? Anong connect doon sa kaso ng Lucaret na to, mga kababayan? Wala naman di ba? So ngayon, dahil sinagot ng ganyan, humabol din naman para habulin yung deadline ng kanyang pagsagot diyan sa Kongreso, sa Kamara. Dahil kung hindi siya makakasagot, magtutuloy-tuloy na mawawalan na siya ng pribileyo para sumagot sa mga inaakusa sa kanya. Mga kababayan, tulad ni Arnold Lopez, talagang malapot na dugo ko rito. Kung kaharap ko lang to, malamang kinagat ko na yung pisngi nito. Eto na. Pakinggan ho natin yung paghabol ni Buday. Pasok. Kamara, ang kampo. Wait, eto na. Dami pang arte. Parang yung, alam nyo, iisang diskarte ng 18 Marines, Boss Mike, hanggang kailan kayo sa Singapore? Hanggang bukas na lang. Ngayon, libre kami ngayon. Saan pupunta natin? Sa Canning Park. Fort Canning Park. Pupunta raw sila sa Canning Park. Orchard. Tsaka pupunta sila sa Orchard. Sila, pati ikaw. At tsaka pupunta daw sila sa restaurant kung saan may bakuti. Yon yon. So eto na, mga kababayan ko. Pakinggan natin to. Ay, Chang, makinig kayo, Miss Au, Priscilla Ramasamy, sige. Eto na. Pasok. Umabol sa deadline sa Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sumagot sa mga reklamong impeachment laban sa bise. Nakaw! Sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa,
Tinukoy nila sa kanilang sagot ang mga issue sa due process at Mm. umano'y double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. Kita nyo, parang hindi naman sumagot, kundi binatikos. Hindi ho sumagot. Hindi nila masagot, mga kababayan, yung mga Masabi lang mahuwa. Hindi ho sila sumagot, kundi binatikos nila yung pong mga inaakusa kay Sara Duterte. Imbis, mga kababayan, na sumagot, bumatikos ho, para may sabi lang na humarap sila. Pero hindi ho. Nako, mga kababayan ko, talaga naman, talaga naman. Sige, tuloy. Hindi raw naging patas ang komite kung ikukumpara ito sa pagbabasura nila sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, Wala kita nyo, ikinumpara pa. Ba't daw si Pangulong Bongbong Marcos ganito? Samantalang ba't daw si Sara ganyan? Ha? Magpaliwanag ka na lang. Ang dami mong parang yung kapatid nyo, na, parang, sige, wag na yung kapatid. Parang yung kasama nyo sa trabaho, parang, ba't si ganito, pinayagan nyo na mag-leave? Ba't ako hindi? O, di ba? Yun pribileyo ho ng boss di ba? Kung ano yung gusto niya. Dahil nakikita naman kayo kung karapat-dapat talaga o hindi. Yun, prerogative ng mga bosses, ng mga boss. Yung ganon, yung pagdidesisyon. Hindi ho po pwede na ganito na, bakit si Bongbong Marcos, ganito yung na-dismiss. Dapat ako rin, ma-dismiss yung aking kaso. Yung aking impeachment complaint. Di ba? Grabe talaga to si Fiona. Ba't ako nagiging paniki itong baliw na to daw katotohanan ang mga argumento sa dalawang reklamo laban sa bise. Una nang idineklarang sufficient in form and substance. Di ba? Wala pong naging ultimate facts, yung mga nilalaman ng complaints. Kita nyo, mga kababayan, wala daw ultimate facts yung nilalaman ng complaint. Di sagutin nyo. Ayan, reply nyo pang bata raw, sabi nga ni Alicia Duran. Di ba? Joey Bernardino, Mga boboy. Wala daw ultimate facts. Wala daw, parang sinasabi, walang kwenta yung mga inaakusa daw kay Sara Duterte. Sige, tuloy. Facts po kasi yan po yung mga facts that will constitute yung sinasabi nilang mga alleged offenses ng ating Vice Presidente. Sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Kita nyo, wala daw maisasagot, mga kababayan. Eto na nga ho Isipin nyo ang ending, wala daw silang maisasagot. Kung wala palang ultimate facts, kung wala palang sustansya, yung inaakusa si kay Sara, di ba mas madaling sagutin? Hindi kaya mahirap sagutin kasi alam yung totoo yung inaakusa? Galing din sa kanya. Kay dito sa abogado ni Sara, na yung nagngangalang Michael Pua, na dati ring kasama sa OBP, na eto nga raw may kinalaman nga rin daw di umano sa pagnanakaw at pandurugas ni Sara. Ngayon, ang tanong ko, di ba, ulitin natin, kung wala namang ultimate facts, yung pong nilalaman ng reklamo labang kay Sara, tanong ko sa inyo, hindi ba mas madaling sagutin yon? Ikaw, Arnold Lopez, walang laman yan bakit sasabihin mo na, hindi nila kayang sagutin? O ngayong hindi nyo kayang sagutin, di iisipin namin na mahirap nyong sagutin, gawa ng malamang totoo yung mga inaakusang yan. Alin ba yung mahirap sagutin dyan, mga kababayan ko? Yung pagbabanta niya ng mga kababayan, sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady. Yung buhay ni Martin, wala nang kwenta yun. Yun, pagbantaan mo, walang problema Pero yung First Lady, tsaka Pangulo, mahalaga buhay nun. Di ba, mga kababayan ko? Yung ba wala bang paksyon? Mga kababayan? Hindi totoo. Naku, mga kababayan, ewan ko na lang. Sige, tuloy.
May 3 araw para mag-reply sa mga No. sagot ni VP Sara ang complainants. 3 araw din para sa rejoinder ni VP Sara. Sa April 8, target ng komiteng tukuyin kung sufficient in grounds ang mga reklamo. Ang tagal naman, pinatatagal nyo lang eh. Oo, ayaw ba ninyong malaman kung sino si Kokoy Villamin, si Mary Grace Piatos, si Chel Jokno, ganun ano, mga kababayan. At marami pang iba. Di ba pati si Marian Rivera kasali? Di ba? Hindi nyo ba gusto na malaman yung mga pangalan na yan na mga sinangkot nila, na mga ginamit nilang mga pangalan, na mga kumubra daw ng mga kwarta sa mga hinahanap daw natin sa confidential fund ni Sara? Hindi ba kayo doon? Interesado? Syempre kapag ka DDS ka, tulad ni Chris Ulo, na idol talaga si si Duterte, malamang hindi na. Oo, di ba? Ano, Chris Ulo, ha? Ay, nako, yung iba dyan, hindi utot mo. Hindi nagyayaya. Di ba, mga kababayan ko? Yan! Ngayon, mga kababayan ko, simpleng tanong, simpleng sagot, di masagot. Di ba, Chris Ulo? Simpleng tanong eh. Simpleng isasagot, hindi masagot ni Sara Duterte. Yung pa kayang mga kaso niya. Nandiyan pa yung Ramil Madriaga, na nagpakilala na bagman ni Sara. Yan ayaw nyo bang malaman yan? Sa magiging investigasyon ng dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ako gustong-gusto ko eh. Malay nyo, matauhan kami. Di ba? Kung totoo at hindi naman pala. Di ba? Maaaring totoo at maaaring hindi. Kung hindi naman pala totoo, talagang bobo lang at tanga si Sara, ganon, ano. Hindi naman pala totoo yung mga inaakusa. Ayaw nyo bang malaman namin yun? Maaaring, mali pala yung mga pinaparatang netong mga ito. Di ba? Tama pala itong bobot si Raulo si Sara na to. Likas lang talaga sa kanya ang pagiging tanga at bobo, di ba? Basta ako, sabi rito, kay Martin, di ba? Di ba mga kababayan ko? Di ba parang Ramil, ayan, sabi dito, sa akin, ang baliw, sa inyo na si Martin, kita nyo, mga kababayan ko, sa inyo na lang daw si Martin. Ngayon, kung maglalaban ng baliw, kasi may nagsusulong eh. Kung maglalaban, ang magnanakaw at baliw, kanino kayo boboto? Sa akin na lang, di ba? Wag na kayo sa kanilang dalawa. Sino daw ba yung tinutukoy kong baliw at si Raulo? Di yung baliw, di si Sara. Sino tinutukoy kong magnanakaw? Di yung ninong ni Chris Ulo, si Martin Romualdez. Kahit itanong nyo pa kay kay Mima, tsaka kay Nyulo, alam na alam nila yan eh. Nako. Ayan mga kababayan ko. So ngayon mga kababayan, eto ngayon na matindi. Eto isa, pasok natin to. Nasa shelter po ng mga kababayan natin. Patuloy ang Buti pa ito, itong taga DMW na ito, no. Hindi pumapayat kahit masipag solid ako kay Martin Tambalos gag. Inuubo ko sa iyo. Eto na. Pakinggan natin. operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan. Sabi ko mahirap. 10 years to ako hindi nakawin ng Pilipinas eh. Kita mo, naiiyak na ho yung mga kababayan natin. President Bongbong Marcos, maraming salamat po. Nakauwi po kami sa inyong handog na serbisyo po. Salamat President Bongbong Marcos sa mga todo mo sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Kita mo. Salamat daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong putang inang baste, nasaan? Yung pinapalabas nila na na siya daw ang dahilan ng pag-uwi ng mga OFW na naiipit dyan sa gera. Diba?
pinapalabas netong si Baste Duterte na nagbibida-bida na dahil daw sa kanya ay nakauwi yung maraming kababayan nating mga OFW. Pukinang ina, nasaan ka na, Baste? Oh, bakit walang nagpapasalamat sa iyong hayop ka? Oh, gumawa ka na ng video. Kunin mo na yung mga tambay na mga adik sa inyo diyan sa Davao. At interviewin mo kunyari mga OFW. Ganon. Gawa ka na. Totally, gumawa ka na rin naman ng fake news eh. Eh di tuloy-tuloy mo ng hayop kang ina mo. Diba? Ituloy-tuloy mo na. Gawin mo na yung pami-make news ninyo na kunyari bida-bida kang hayop ka. At sabihin mo dahil sa iyo, salamat kay Mayor Baste, nakauwi kami dahil po sa kanyang pakiusap sa mga Tsekwa na nagpahiram ng eroplano ng Philippine Airline, hayop ka. Gamit mo pa yung Philippine Airline, puro mga vlogger mo, bobo talaga. Hindi na lang gumawa ng China Air. Ano? O kaya yung yung mga ibang mga eroplano ng Incheck dyan. Di ba? Ang dami naman. Oh, China Air, ano pa? Oh, yun ang sikat eh. Di ba? Oh, di ba? Eh bakit hindi ginawa? Ang ginawa pang props eh, yung eroplano ng Philippine Airline. Ang laknang pating na yun. O ngayon, sa mga hayop kayong mga DDS na naniniwala na dahil kay Baste kaya nakauwi yung mga OFW. Sige nga, magpakita nga kayong mga hayop na nagpapasalamat. Yung tulad nito ho, yan tulad niyan tulad yan. 10 years to ako hindi nakauwi ng Pilipinas eh. President Bongbong Marcos, maraming salamat po. Nakauwi po kami sa inyong handog na serbisyo po. Salamat President Bongbong Marcos sa mga tulong mo sa amin na hindi mo kami pinabayaan. Kita nyo mga kababayan? Di ba? Nasaan si Baste na pinapasalamatan? Di ba? Walay, mga kababayan ko. Eh baka si Chris Ulo magpasalamat. Ano? Si Chris Ulo na lang. Eto naman tayo. Ang Pangulo ho, mga kababayan, hindi ho natitigil sa kakatrabaho. Tingnan nyo ho, mga kababayan, pinapasalamatan ng mga OFW. Bakit? Kasi eto, yan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano darating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan, patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter, at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East. Kita nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi natitigil kakatrabaho. Taliwas ho kay Sara Duterte. Walang ginawa mga kababayan, tumihaya at gumawa ng kwento. Mga kababayan, baka lahat ho ng posisyon nagawa na ni Sara eh. Tumuwad, tumihaya, tumagilid at dumapa. Kaka-fake news niya mga kababayan eh. Di ba? Tama mali, mga kababayan ko. Ang Pangulo, ano masasabi nyo ngayon dito? Ang Pangulo, napakasipag. Tapos sasabihin pa nila may taning na ang buhay, may cancer na, malala na ang sakit. Kita nyo mga kababayan, walang araw, walang panahon na makita nyo na nagpapahinga ang Pangulo. Bakit? Kasi sinasamantala niya yung kanyang pagiging Pangulo ng bansa. Dahil hindi naman habang panahon nandiyan siya. Ilang taon na lang ba? Wala na 3 taon eh. Yung pong pananatili niya dyan sa pwesto niya. Kaya ayan, sige. Nilulubos niya yung lakas niya. Inuubos niya yung lakas niya para po makapagsilbi sa taong bayan, mga kababayan. Hindi katulad nung iba. Katulad ni Sara, sinasabi ko nga, katulad netong sila, nitong si Marcoleta. Di po ba? Punta natin si Marcoleta, mga kababayan. Marcoleta! Pulis na Nako, eto na ho mga kababayan. Nag-aalanganin at nanganganib ho si Marcoleta na baka ito sabi nga ni Arnold Lopez, masibak na at palitan na ni Ben Tulfo, mga kababayan ko. Dahil pang 13 ho si Ben Tulfo.
Kung masisibak ito dahil nga ito'y nandugas daw, ibig sabihin nandugas, nandaya sa kanyang sose, ano po, at sa kanyang salin, hindi daw ho tumugma. Nako mga kababayan, maaari pala na pumalit itong si Ben Tulfo dito kay Marcoleta dahil nga sa pandurugas at pandaraya nitong hayop na to. Mga kababayan ko, mahilig humameke. Eto na, mga kababayan ko, ha? Anong kinakatakot nga daw? Takot nga daw ito eh. Inaasahan na sa Miyerkules na makapaglalabas ng desisyon ng Commission on Elections and Bank tungkol sa issue sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinagsumite nila ang lahat ng miyembro ng unbank ng kani-kanilang posisyon sa usapin. Binigyang din ni Garcia na inaalam nila kung mabuti kung magkapareho ang reklamo na dinilig ng kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD at ang reklamo sa senador na inihain ng isang grupo. Nabatid na maglalabas na ng rekomendasyon ng ang PFAD sa reklamo sa senador nang i-refer ng Ombudsman sa COMELEC Law Department ang reklamong may kaugnayan sa SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inaasahan na SALN ni Marcoleta, mga kababayan ko, eto ho ngayon ang mangyayari dito. Dalawa lang naman yun di ba? Wala nga naman na maging tatlo pa, dalawa lang ho. Ano ho yung dalawa? Either ho yan maabsuelto o kaya ma-convict, mga kababayan ko. O yan ho ay ideklara, mga kababayan, si Marcoleta na ito ay walang saysay yung kanyang pagkapanalo. Dahil nga po sa kanyang ginawa na pandurugas pandaraya sa pamamagitan ng mga kontribusyon dito sa SOSE, mga kababayan, na lahat sana na nagbibigay ng kontribusyon sa pagtakbo niya bilang senador, dinideklara. Ngayon, mga kababayan ko, nadiskubre nung pong pinagsumiti sila ng kanilang SALN. Ano po? Itong state liabilities and asset, yung asset, liabilities nila, mga kababayan. Ngayon, hindi ho tumugma. Naku, yari ka, Marcoleta. Hindi tumugma, mga kababayan, yung SOSE at SALN na diniklara. Ang tanong eto lang pala, yung iyong diniklara sa SALN mo, napakababa. Paano ka nakagastos ng 100 milyon para sa iyong pangangampanya? Kung 50 million lang mahigit yung pera mo, ginastos mo 100 milyon mahigit. Ito ngayon yung matinding suliranin ni Marcoleta, mga kababayan ko. Mukhang sana hindi ho maging katulad ng mga alingas-ngas lang ni Boying Remulla na may mga mapapanagot na mga politiko tapos wala naman pala, pinaasa lang tayo. Sa susunod ang batikusin natin si Boying na, wag na ho si Marcoleta, 'di ba? Kung eto'y mapapalagpas o kaya makakalusot pa si Marcoleta dito sa usapin na to, mga kababayan ko, sa palagay ho ninyo, matutuwa ho tayo, mga kababayan? Hindi ho tayo matutuwa. Kapag napalagpas pa ito, maliwanag na ho na yung kanyang isinumiting report sa kanyang SOSE at sa kanyang SALN, mga kababayan, magkaiba. Nakuha ninyo? Paano ngayon, mga kababayan? Diba? Pati si Garcia, batikusin na natin yan. Diba? Itong mga hinayupak na ito. Kung hindi nyo mapapanagot ito, unang-una maraming galit ng Pilipino rito dahil sa pagiging kanyang pro-China Diba? Sa kanyang pagiging makapili, ang mga Pilipino galit na din Tapos hindi nyo mapapanagot sa maliwanag ng offense o nagawang kasalanan nito diyan sa kanyang pagtakbo. Siguro, mga kababayan, kung ang utak natin kasing utak lang ni Banat Bayad tsaka nung mga mukhang gorilyang kasama, baka sabihin natin ayaw na natin kay Pangulo. Hindi ho.
dahil tayo mananatili tayo kay Pangulong Bongbong hanggang hanggang hindi natatapos. Ewan ko lang si Chris Ulo kung ito magdi-DDS na ito. 'Di ba? Boss, may forward ako video. Play mo diyan. Ano ba yung video na yung baka mamaya bold diyan loko ka Dali lang, meron daw ipinorward si Chris Ulo. Kayo ho, mga kababayan, tanungin ko kayo, kung pabor pa kayong manatili itong si Marcoleta sa Senado, sa totoo lang ho, panggulo na lang ho siya Nakakagulo na lang ho, mga kababayan no? Pagkakaiba ni PBBM at Duterte sa OFW na si Mary Jane Velasco. Iba na yun. Yung gano'n, yung kay Velasco. Iba yung pananaw ni Pangulo at iba yung, alam mo naman si Digong wala man pakialam yun pero dito, press 1 ho sa mga ayaw na kay Marcoleta maging senador. At press 2 na lang ho, mga kababayan, sa mga gusto pa kay Marcoleta. Press 2 sa mga gusto kay Marcoleta. Press 1 naman sa mga ayaw na kay Marcoletang hayop na to. Na pro-China. Yan. Kayo na ho may sabi niya, mga kababayan, hindi na ho ako hindi na ho ako. Etong kasama ko dito, nagyayaya na ho kagabi niyaya ako, ngayon nagyayaya na naman ho ng gala. Tingnan niyo mga shopping. Gusto mag-shopping, mga kababayan. So paano, mga kababayan ko? Alam niyo naman, kapag ka nagmamahal kayo, lahat kailangan ibigay nyo. Ganun ang nagmamahal. Our beloved Boss Mike Severa.